Hello, mic test, mic test. So, hello guys, for today's video, um, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng AI chatbot gamit yung N8N sa Messenger. So, gagawa tayo ng Messenger AI chatbot. Diba? So, first, kailangan muna natin gumawa ng application. Punta lang tayo sa developer.facebook.com. Then, yan. Gagawa tayo ng application dito. So, kung wala pa kayong account dito, gawa lang kayo. Mabilis lang naman yon. Then, meron na ako. Pipindutin ko lang yung My Apps. So, ayan. Meron na akong limang AI chatbot. Yan. So, pero kayo wala pa kayo. And then, kung bago kayong gawa, wala pa kayo dito, pindutin lang natin yung Create. Yan. Then, lagay lang natin yung pangalan ng Facebook page natin. Yan. Mabilis lang naman yung paggawa ng app. Then, sundan nyo lang ako. Then, others. Yan. Tapos, yung negosyo kasi business account yung Facebook ko. So, yan. I-confirm lang ni Meta yan. So, after nun, hindi lang natin makreate yung yung application natin sa Facebook. So, ayan, nandito na tayo sa pag-create ng app. Marami tayong pwedeng i-create na ito, yung gagamitin natin, Messenger. Pwede rin siya sa Instagram chatbot, WhatsApp chatbot, and then yung marketing API is yung mag-auto-posting yung Facebook page mo, mag-auto-comment, yan, auto-share, ayan, pwede yan, and napakadami pang iba. Ayan. So, for this video, siyempre Messenger AI chatbot ang gagawin natin. Yan. So, after nun, andito na tayo sa Messenger API setup. Kailangan natin i-setup yung API ng chatbot natin na i-connect natin sa N8N. Yan. Configure webhook. Yan. Kailangan natin ng webhook dito sa N8N. So, kung wala pa kayong N8N, gawa lang kayo, merong 14 days trial or pwede kayong bumili ng N8N hosting. So, add first step lang tayo. Add lang tayo ng trigger ng webhook. So, ayan, webhook. Ayan, meron na tayong webhook. So, after nyan, copy lang natin to yung URL. Then, balik tayo doon, i-paste natin siya sa callback URL. So, after nun, kailangan natin mag-verify token. Simplihan lang natin to. No? AI chatbot. Okay na yan. So, after nun, punta tayo dito. Execute workflow natin siya. No? I-try muna natin siya dito. I-verify muna natin siya. So, the callback URL or verified token could not be validated. So, balik tayo sa N8N. Sa N8N, na-receive na ng webhook yan. Diba? So, para i-verify yung token natin, meron lang tayong dalawang node na kailangan i-add. Kailangan lang natin ibalik yung hub mode, tsaka yung verify token. Balik natin sa kanya. Gagawa lang tayo ng another node, yung if node. Yan, gagawa lang tayo ng if node. Then for the value 1, drag and drop lang natin. Then copy lang natin yung subscribe. Then add pa tayo ng isa. Ito naman yung name ng chatbot natin. So, pag in-execute natin, kailangan true ang lilitaw. Ayan, true. So, after nun, isa pa. Ibabalik na natin sa kanya. Kailangan nating maglagay ng respond webhook.
Kasi ibabalik na natin sa Messenger API. So dito, kailangan lang natin ng text. So dito naman, ang ibabalik naman natin dito is yung hub challenge. Yan, drag and drop lang tayo. So after nun, save lang natin muna. Okay. Then, i-run natin. Execute agad natin ulit yan. Then, balik tayo dito. Pindutin ulit natin yung verify and save. So, hindi pa siya na-verify. So, double check natin sa N810. Ayan. Nakita natin yung error. So, click natin. So, yung error is ito. So, yung error, papalitan lang natin yung respond. Yung immediate respond ng webhook. Respond to webhook kasi respond to webhook na to diba? Kaya papalitan na natin siya. So execute workflow lang ulit natin siya and then verify and save. So ayun. After nun yan. Naka-connect na siya sa N810. Ngayon, i-connect naman natin siya sa yan, i-connect natin siya sa Facebook page naman natin. Sa pag-connect ng Facebook page, click lang natin yung Facebook page natin dito. Then save. Then got it. So, ayun. After natin ma-connect, kailangan muna pala nating on to yung live. Kailangan nating i-live yan. So, sa pag-on ng live, ayan, you must provide a valid URL. Kailangan natin magbigay ng valid URL. Right click lang natin and open lang natin yon. Then punta tayo dito. Kailangan natin gumawa nito. Okay. Sa paggawa nito, napakabilis lang naman paggawa nito ayan, app domain, kahit ano naman ilagay natin dyan, QWERTY, dito QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, dito, meron na kasi akong ginawang, may ginawa na kasi akong privacy URL dyan, also dito, tapos dito naman sa icon, kahit ano naman ilagay natin dyan, ayan, mag-click lang tayo ng kung ano sa meron tayo sa, sa computer. So, dito wala naman tayong pwedeng ilagay dyan. So, yan. Ipapakita ko kung ano lang yung ginawa ko dito. Ipapakita ko lang siya dito. Yan. Kung ano lang siya. Yan. Pa-generate lang kayo sa sa ChatGPT. Yan. ChatGPT nyo lang. Ayan. Tapos, make sure na naka-share siya. Share nyo yung link to anyone para mabasa ni Facebook Meta. So after nun, save and change lang natin. Yan, makikita naman natin yung mga error. Palitan lang natin yan. Anong pwedeng ipalit dyan? Ito na lang. So ayaw niya. Kahit ano naman ilagay natin dyan. Yan. For the ayaw na naman. Okay. Isip lang tayong bago. Basahin nga natin to. Ayan, ito na lang 1, 2, 3. QWERTY 1, 2, 3. So ayaw pa rin. So, ayaw pa rin. Bakit ayaw? So, ayun. Nakagawa na siya. Yan. So, nagawa na siya. Kailangan lang natin i-active yung live. Yan. Hintay lang natin siya mag-live. Kailangan naka-live yan para automatic na nagre-reply na yung chatbot natin. So, ayun. Naka-live na siya. Diba? Yan. Gayahin nyo lang yung mga pinagkagawa ko dyan.
magpagawa lang kayo, screenshot nyo yan, tapos magpagawa lang kayo sa ChatGPT. So, balik tayo dun. Balik tayo sa may API ko, sa API Messenger. Yan, view details. Paano ba managtan view details? Then, sa Messenger API setting. Okay. So, ayan. Nakabalik na tayo dito. So, dito hindi pa tayo tapos. Hindi pa totally nakakonect yung Facebook natin, yung Messenger natin. Yung Facebook page pa lang yung nakakonect. So, kailangan lang natin mag-add na ito. Ayan. Pwede naman nating check lahat yan. Pero yung sa akin, gusto ko lang i-check dalawa. No? Para hindi masyado madami. Pero pwede nyo i-check yan. Tapos then, confirm lang natin. So, pwede na siyang mag-reply nyan. So, generate na muna natin. Kailangan natin ng API token para sa paano mag-respond yung AI chatbot natin mamaya. So, copy lang natin. Kailangan save natin yan. Save natin dito sa note. Yan, para hindi mawala. Okay, so wag natin kakalimutan mag-save lagi, no? So, tapos na. Yan, Tagalog na Tagalog, guys. So, after nun, pwede nating subukan yung page natin, no? Kung nagre-reply na siya. Diba? Pwede na natin siya subukan. So, susubukan natin. Bago natin subukan, execute workflow muna natin para makapaghintay yung URL natin ng message. So, mag-hello lang tayo. So, nakalimutan ko. Okay. Hindi natin marireceive yung message kasi get lang pala to. So, ang kailangan pala natin, punta lang tayo sa setting, then allow multiple HTTP. Okay, kailangan may post siya diyan. So, execute ulit natin, mag-hello ulit tayo sa kanya. So, ayun. Na-receive na ng anything yung message natin. Ayan, hello. So, after nun, dito kailangan na nating gumawa ng AI chatbot, AI agent. Yan. So, hindi tayo nakakonect na trigger, kailangan natin define below. Kailangan natin dito is yung text input. Yan. And then, mag-add lang tayo ng chat model. Kung anong chat model ang meron kayo, yung free alam ko is Google Gemini. Pero ako meron akong OpenAI. Yan. Meron akong OpenAI. And then, after nun is add lang tayo ng memory. Simple memory lang. Then, define below again. Dun sa key naman, sa key is, ang kailangan natin ilagay dito is yung tayo, yung sender, diba? Tayo yung sender. Okay. Kasi ibabalik na natin yung message. Diba? Sa length, wala naman, wala naman kailangan. Siguro, mga 10 okay na. Or I mean, dito pala yung recipient ID. Yung message. Diba? Kung sino yung nag-message, diba? Example, nag-message ka minessage kita. So, ito yung ID ko. Diba? So, after nun, kailangan natin mag-add ng system message. Yan. You are a helpful assistant of Unis Gaming page. Unis Gaming, okay na yan. Okay. So, after nun, execute lang natin. So, ayun, may output na siyang ibinigay, no? Yan yung ibabalik niya sa Messenger. So, after nun, kailangan na natin ibalik. Gawa lang tayo ng another HTTP. Oh, yan, HTTP request node. So, dito, balik lang tayo ulit dito sa may sa may
API, right click lang natin yung documentation. Hanapin natin yung documentation ng Messenger. Ayan, punta tayo sa Messenger platform. Ayan. So, dito sa gilid, yung messaging, pindutin natin. Ayan. Then, baba lang natin ito. Kailangan natin makita tong sample request. Copy lang natin yan. Ayan, copy lang. Then, balik ulit na sa HTTP sa may N810. Import URL. Then, paste lang natin siya. Okay, import. So, ayun. Na-import na natin siya. Kailangan lang natin yan. Punta muna tayo sa expression dito para makita nyo. Yan. Yung page ID, papalit lang natin yung page ID. Yung page ID is yung recipient ID. Huwag nyo kakalimutan. Okay? Okay. Medyo maliit kasi. Okay, yan. Ayan. So, after nun, yung token naman. Yung kinapi natin na token. Yan. Copy lang natin to and ibigay natin sa kanya. Ayan. So, hindi pa tapos. Yun, sa none, ay sa authentication, wala naman. Kasi meron na tayong token dito. So, hindi na tayo maglalagay ng token dito. Pero pwede tayong maglagay ng authentication token dito. Diba? So, ayan. Sa send body, yung JSON, ito. Dito naman, expression ulit tayo. Punta tayo sa, ayan, dito naman. Dito naman sa recipient, hindi recipient yung ilalagay natin. Kailangan natin dito ilagay yung sender, which is tayo, sender ID. Okay? So, sa response, so, yung messaging type, respond. And then, yung sa text, kailangan natin ilagay dito yung i-reply ng AI natin. Diba? Yan. Okay. So, that's it. Try natin. Execute workflow and then balik tayo dito sa page. Hello lang tayo dito. Hello. Then, ayun. Nakapag-reply na siya. So, ayun. Ganun lang gumawa ng AI chatbot. So, kung gusto nyo pang palawakin yung AI chatbot nyo, palitan nyo lang tong system message. Okay. Mag-chat GPT tayo. Make me a system message for my Facebook page. Gaming. So, yun. Copy lang natin to. Then, so, save natin siya. Then, execute workflow. Hello. I'm your subscriber. Yan, hintayin lang natin mag-reply yung chatbot natin. So, no prompt is specified. Okay. So, dito, papalitan natin yung prompt. Kasi wala siyang na-receive, no? Walang na-receive yung chatbot natin. Kailangan may marireceive siyang text. Sa chat input, yan.
So, subukan ulit natin. So, ayan. Mag-hello naman siya. Hey there. Ready to dive into some gaming fun? So, hindi niya na-receive to. Try ulit natin. Bakit hindi niya na-receive? So, ayun. So, nagka-bug lang ng konti. Pero, nakakapag-receive na siya. Yun. Nagre-reply na ng kusa yung chatbot natin. So, para automatic na nagre-reply, hindi na natin na-execute lagi. Active lang natin to. Yung workflow. Then, siyempre, papalitan natin yung test URL ng production URL ng yan. Copy lang natin to. And then, balik tayo sa API. Palitan natin to. Okay. And then, dito, yung AI chatbot. Then, verify and save. So, ayun. Napakabilis lang, diba? So, pwede na natin siyang exit nito. Kahit hindi na natin ina-execute. Makapag-reply na yung chatbot natin. Hello. Hi naman para hindi siya How are you? So, ayun. Nag-reply na siya, diba? Yan, diba? Yan. So, thank you guys sa video na to. Yun lang muna.